Part 10, Angela. Angela's POV. Napagod siguro si Baby Tali sa biyahe. Medyo paos sabi ni Jessa. Magpahinga ka na rin, Jessa. Ako nang bahala sa mga gamit natin. Sabi ko dito. Ayaan mo na mga kasambay dyan, Angie. Siguradong pagod ka din. Mas mabuti siguro kung magpahinga ka na. Suggestion ni Jessa habang parang zombie naglalakad patungong kama kung saan natutulog din ang anak ko. Mabilis lang tumabi kay Dali saka ito niyakap. Pagod ako pero ayoko matulog. Kaya naman ako na nagbukas sa mga paleta namin para na rin pagising ni Tali mamaya, may masiit siyang mas komportabling damit. Nasa kalagitnaan ako ng pagbubukas sa mga maleta nang may kumatok sa pintuan, kaya agad akong tumayo para pagbuksan yon. Lolo, kala ko pa nagpapahinga na rin kayo, may kailangan po ba kayo? Tanong ko dito. Wala akong kailangan, apo. Pumunta lang ako dito para i-check kung ayos na kayo. Nakangiti ang sagot niya. Mas lalo akong binuksan ang pinto para sana papasukin siya, pero nanatili ito doon sa may pinto lamang. Natutulog po si Jessa at Tali, mukhang pagod na pagod talaga sa bahay yung dalawa. Nakangiting kwento ko sa kanya. Mukha nga, ikaw iya, hindi ka ba magpapahinga? Tanong niya sa akin. Umiling ako. Medyo pagod po pero hindi naman po ako makakatulog. Sagot ko dito. Ganun ba? O edi sige, aalis na muna ako. Kailangan ko lang puntahan yung hotel natin sa Alabang. Paalam niya na agad ko naman na ikinabahala. Pero lolo, dapat po kayo magpahinga. Suggestion ko. Ayos lang ako, apo. Kayang-kaya ko pa to. Pagbabida niya. Samahan ko na lang po kayo, lolo. Sabi ko. Ayoko naman kasi umalis to mag-isa at driver lang kasama dahil minsan, pinapaiwan niya lang to sa parking lot. Sigurado ka ba dyan? Tanong niya na kagad kong tinanguan. Opo, ayusin ko lang po sandali yung pagkakahiga ni Tali. Paalam ko sandali para siguraduhin hindi malalaglag ang anak ko. Pagkatapos nun umalis din kami kasama ng isang driver. Marami din kinakwento si Lolo sa akin tungkol sa mga dinaraanan namin. Nabanggit din niyang si Jessa pala mapupunta ang hotel na pupuntahan namin ngayon. Ngayon ko lang talaga napatunayan na parang 3 beses o higit pa na parang nanalong pinsan ko sa loto. Pamana pa lang yun sa kanya. Ang ibang pinsan daw kasi nito stable na. Kaya naman sila na lang dalawa ni Hendrix ang inaasikaso ni Lolo. Sa tabi ng hotel na pupuntahan namin may bagong tayong restaurant. Pinagawa ko talaga yun para sa inyo ni Tamari. Sabi niya. Naku po lolo, hindi yun na dapat yun ginawa. Sobra-sobra na pong naitulong niyo sa akin at kay Tali. Sobra na po yun, gayong sa Jessa rin naman po ang kadugo ninyo. Nahihiyang sabi ko. Angela, apo? Tawag niya kaya't napatingin ako sa kanya at agad sa malubong sa akin na matamis niyang ngiti. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo, kinasasaya ko. Kaya't sana naman magmunang tanggihan ng mga yon. Pakiusap niya kaya tumango ako. Maraming salamat po, Lolo. Pasasalamat ko at saka yumakap sa kanya. Sa basement na kami binaba ng driver ko sa nandoon ng parking lot. Naglakad kami patungong elevator na kagad din naman sinakyan patungo sa opisina nito. Maganda ang buong hotel. Nakasakay kami sa glass elevator kaya naman kitang-kita namin ang kabuuan nito. Pagdating namin sa tamang floor, kagad na napansin na nagkukumpul ang mga businessman din si Lolo na hindi naman nalalayo ang edad sa kanya. Facundo, nakangiting batin to. Bago tuluyan lumapit, tumiga pa muna to sa akin ng permiso. Sige po, maglilibot na po muna ako dito. Sabi ko sa kanya na kagad naman niyang tinanguan. Bumalik ako sa elevator para bumaba sa ground floor. Di pa man din tuloy nakakababa ang glass elevator na sinasakyan ko. Natanaw ko lang sa baba isang lalaking parang hindi mapakali. Parehas kasi nitong hinihintay ang pagbukas ng parehong elevator. Marahil may hinahabol ito. Medyo nailang ako na madakon tingin niya sa akin. Kaya naman kagad iniwas ang tingin ko sa kanya. Pero pansin ko ang pagkabato nito. Pero yumuko na lang ako tinintay ang pagkakabukas ng elevator. Tumunog ang elevator kaya napaayos ako ng tayo. Palabas sa sana na makita ko nakaharang to sa elevator. Excuse me? Sabi ko dito. Pero imbes umalis at tumabi para makadaan ako ng laki pang mata ko. Nanguwakan itong palapulsuan ko at kalad ka rin ako kung saan. Kuya, teka po! Iyaw ko dito pero kontrolado lang dahil madaming guest. Nagulat ako at nabato ko na marahas nito akong harapin at tinuro. Don't you dare call me kuya ever again. Do you understand, Angela? Sabi nito na kinagulat ko. Kilala mo ako? Gulat na tanong ko. Mas lalong tumalim ang tingin nito sa akin at muli, hinawakan ang aking kamay pero di gaya kanina halos parang kung anong kuryente ang naramdaman ko. Sandali akong tumahimik para na makalabas ako at makarating na kami sa basement, di na ako nakapagpigil muli. Teka, saan niyo po ba ako dadalhin? Hiyaw ko habang kinakaladkad ako nito sa gitna ng parking lot. Di ako nito pinansin dahil mukhang hinahanap niyang kanyang sasakyan. Nagising ako sa kahibangan nang tumulog ang isang kulay itim na Ford. Nagkaroon ako ng pagkakataong pagmasdan ng itsura nito.
Ewan pero parang may kakaiba talaga sa nararamdaman ko ngayon. Lalo na pag kulay brown yung matay nakatitig sa akin. Sabayan pa na medyo mahabang buhok na sumasabay sa bawat paggalaw at minsang paglingon nito sa akin. Nagising ako sa kahibangan nang tumunog ang isang kulay itim na Ford Everest. Agad niya ako hinila patungo doon. Dapat sumisigaw na ako ng tulong para mag-agaw ang pansin ng mga guards na nag-around at nakabase dito sa parking lot. Pero ewan ko ba ba't parang wala akong laban sa lalaking to? Hindi ko naman kilala. Nanatili ako nakayoko at tahimik habang nakaupo sa kanyang passenger seat. Gusto ko umalis pero wala akong lakas. Para ko isang yelong unti-unting natutunaw sa tabi ng lalaking aking katabi. Shit, Tamaro, wrong move. Dinig kong frustrated na bulong nito habang nakasubsob sa kanyang manabela. Ngayon ko lang napansin na sa mga early 30s na siguro to. Sayang naman pa kami asawa ng isang to. Agad ako napailing. Angela, ano ba yung iniisip mo? Look, I'm sorry. Basag nito sa katahimikan at ngayon press ko ako nakaupo. Bakit mo ako dinala dito? Tsaka bakit hindi mo ako kilala? Nahihiyang tanong ko. Tamaro's POV. Bakit mo ba ako dinala dito? At saka, bakit mo ako kilala? Nahihiya at medyo naiilang na tanong niya. Napatulala ako sa kanya. She's still my Angela. Still have that innocent and angelic face that really captures my attention the first time we met. Napaigtad ako nang pumitik ito sa aking harapan. Ayos ka lang po ba? Tanong niya. Huwag mo na akong ipo. Di naman malaki ang agwat ng edad nating dalawa. Sita ko sa kanya. Napatango-tango ito. Pero bakit mo ba ako dinala dito? Kilala mo ako? Bakit nagkautang ba ako sa'yo dati? Tuloy-tuloy pang tanong nito. Sorry na pagkamali lang siguro kita. Palusot ko na kinalaki na mata niya na para bang hindi siya naniniwala. Napagkamalan? Pero kilala mo ko. Nakangising sabi pa niya. Marin ako napapikit. Tamaro, gamitin mo naman ang utak mo. Tinanong ko sa isang staff kanina kung sino ka kasi akala ko talaga ikaw yung kakilala ko. Sabi niya apo ka daw na may-ari. Kwento ko pa. Nakaya nga naman ako na maluwag nang sumang-ayon to. Hindi kami magkadugo, tinuturing lang akong apo ni Lolo Facundo dahil sa pinsan ko. Tsaka likas talaga sa kanya yon, ang matulungan at mabait. Kwento niya. Nakikinig ako sa kanya pero sumasabay na nagpoproseso lahat ng mga bagay-bagay na gusto kong gawin, lalo na ngayon kaharap ko si Angela. Halos umurong ang dila ko. Ang lakas ng loob na matagal kong inipon para sa muling pagkikita, hindi ko na mahanap ngayon. Sabi ko noon, oras makita ko siya, yayakapin ko siya. Hahalikan at agad iuwi sa bahay para makita na siya ni Tristan. Pero nihawakan kahit kamay man lang nito, hindi ko magawa. Natatakot ako baka isang pagkakamaling galaw ko matulad na naman kami sa dati. Kaya naman kagad ako nakabuo ng isang magandang plano sa aking isipan. Kakaibiganin ko siya, diligawan tsaka konti-unti nga aminin sa kanyang lahat-lahat. Sorry talaga Angela, hayaan mo't mabawi ako sa'yo. Sabi ko sabay labas ang cellphone ko. Go Tamaro, para ka lang babalik sa pagkabinata na nililigawan yung crush mo eh. Can I have your number? Lakas loob na sabi ko. Nakangiti itong nakatingin sa akin na para bang natutuwa siya sa mga pinaggagawa ko. Para saan? Naku ha, istriktong lolo ko. Pangaasar niya sabay tawa. Gusto ko makitawa sa kanya pero kinakabahan talaga ako. Pinagtatawanan lamang ako nito at mukha atang walang balak ibigay sa akin ang number niya. Kung ganoon, can I invite you for dinner? Maybe tonight kung wala ka namang gagawin. Kabadong talong ko. Kung nakikita lamang siguro ako ng mga gago ko mga kaibigan, katakot-takot o pangaasar ang maaabot ko sa mga yon. Hindi ako sure eh. Paghingi niya ng paumanhin. Nagkibit balikat ako. Sa akin pa rin ang huling halakak. Then give me your number para naman malaman ko kung kailan ka pwede. Nakangiting sabi ko sabay abot ng cellphone ko. Napailing-iling ako habang kinukuha ang aking cellphone. You got me. Yes, baby. I got you. At hindi na ako papayag na mawala ka pa ulit. Angela. Formal na pagpapakilala niya sabay lahad ng kamay. Kagad ko ring tinanggap ang kamay niya. Call me TJ. Nakangiting sabi ko. Hindi ko hayang makontrol na naman ni na Hendrik at ang pinsan niyang sa Jessa ang plano ko ngayon para sa amin ni Angela. Angela's POV. Nagtataka si Lolo. Dahil halos malaki daw ang ngiti sa aking labit, namumulang aking pisngi. Ano nangyayari dito, Lolo? Tanong ni Hendrik sabay turo sa akin pero hindi ko siya pinansin. Tuloy-tuloy lang ako paakit ng hagdan. Nasa biyahe pa lang kami pa uwi, nakatanggap na ako ng message kay TJ tungkol doon sa alok niyang dinner.
May venue tsaka oras na. Oo ko na lang daw hihintayan nga kaya naman di ko alam kung paano ko sasagot ng oo. O hindi kaya naman tama bang sumama ako sa kanya? Ngayon pa lang kami nagkakilala? Papasok na sana ako sa kwarto na magulat ako nang may humigit sa aking braso. Angela, yayayain sana kita mag-dinner mamaya. Lakas loob na sabi ni Hendrix. Ha? May lakad kasi ako mamaya eh. Paliwanag kong nagpakunot ng noon niya. Saan? Sino kasama mo? Mabilis pang tanong nito. Di ko siya magawang sagutin. Di ko magawang sabing mas gusto kong sumama mag-dinner sa lalaking kanina ko lang nakilala kaysa kanyang matagal ko ng kasama. Kaibigan. Maikling sagot ko lang. Nakatitig lang to sa akin na para bang naghihintay siya na sasabihin ko. Sorry Hendrix, nauna kasi siyang magaya sa akin eh, paumanhin ko. Next time then? Tanong niya. Di ako makasagot. Oo, hindi lang isasagot ko pero hindi ko magawa. I see. Nahihiyang sabi ko sa kanya dahilan para makita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. You look beautiful tonight. Salubong sa akin ni TJ na magkita kami sa may restaurant. Nagulat ako dahil pinabook niya ang buong restaurant na yon para sa aming dalawa lamang. Thank you. Nahihiyang sagot ko. Pero ayos na naman ang mga paro-paro sa tiyan ko nang hawakan nitong aking kamay. Igiya ko nito patungo sa lamesa. Naiiling ako sa tingin nito habang kami kumakain. Pero hindi pa rin kasi mawala sa isip ko kung bakit nga ba ako nandito kasama niya. Gayong kay Hendrix, hirap na hirap akong pagbigyan ng alok niya sa akin. Eat up! Huwag kang mailang sa akin. Nakangising pula niya. Napatango ako at saka mabilis na sumubo. Butit nakapunta ka. Pagsisimula niya. Pinayagan ako ni Lolo dahil matagal na rin naman akong di nakakalabas ng bahay. Kahit nasa US pa kami, kwento ko. Napatango lang ito at uminom ng wine. Ikaw? Teka, wala bang magagalit sa ginagawa natin? Tanong ko dahil baka mamaya hindi ko pa alam tong pinapasukan ko. Bakit? Ano bang ginagawa natin? Nakangising tanong niyang may bahid ng pangaasar. Wala naman. Baka kasi mamaya niyan magselos yung girlfriend mo. O baka naman may asawa ka na. Sabi kong lalo nitong kinatawa. Umiling lang to na para bang pinahahayag niya na wala akong dapat ikabahala. Teka, sino ba yung inakala mong ako? Pero sa totoo lang naguguluhan talaga ako eh. Medyo magulo talaga. Sabi ko dahil para atang ang bilis ng lahat. Pero mas lalo naging magulong lahat sa akin ang sumunod nitong sinabi. Don't worry honey. We still have a lifetime para ayusin at tinawin ng mga bagay-bagay. Tamaros POV. Daddy, why are you smiling? Tanong ni Tristan habang kumakain kami ng breakfast. I am just happy baby. Nakangiting sagot ko sa kanya. Napanguso ito. I want to be happy too. Malungkot niya kaya naman wala nang ngiti sa aking labi. Ano bang gusto mo, Tristan? Nag-aalangan tanong ko sa kanya. I want mommy. Kailan siya babalik, daddy? We're rich, right? Bakit kailangan pa niyang mag-work? Maluwalohang sabi nito. Tristan, baka ayaw niya lang sa akin. Baka hindi na ako love. Tuloy nang umiyak to kaya naman tumayo na ako para kargahin siya. Of course not, Tristan. Love ka ng mami mo. Pag-aalo ko sa kanya. No, daddy, hindi niya ako love. Laban niya sa akin. Nagpumiglas pa to para bitawan ko siya kaya naman nang tuluyan ko na siyang binitawan tumakbo to paakit patungo sa kwarto niya. Nagilty tuloy ako dahil ako masaya ako ngayon dahil nakikita ko si Angela pero si Tristan hanggang ngayon nangungulila pa din. Thanks ma. Kailangan ko lang talagang umattend sa meeting biglaan kasi. Pagkausap ko kay mommy sa telepono habang nagmamadali ako magbihis. Kinatok ko si Tristan sa kwarto at narinig kong mumunting hikbi nito. Kaya naman agad din akong pumasok. Baby, pupunta si Lola dito. May urgent meeting kasi si Daddy. Ikaw din, Daddy, iiwan mo rin ako? Umiiyak na tanong pa niya. Of course not, Tristan. Hindi ka iiwan ni Daddy. Parinigurado ko sa kanya. Marami na kaming pinagdaan na magkasama. Ilang taon ng isa't isa lang ang meron kami. Siya ang kinukunan ko ng lakas na loob sa mga nagdaang taong yon. Napatigil ako sa pag-iisip dahil sa ingay ng doorbell at pagising sa akin ni Tristan. Daddy, may tao po. I'm sorry. Paumanhin ko dahil batid kong kanina pa ako nito tinatawag. Lumabas ng kwarto para buksan ang pinto. Nagulat ako na makita ko sinong nandoon. Isabel? Ngumiti ito sa akin. Tamaro, nakiusap si tita sa akin. Nagkaroon din daw kasi siya ng agarang lakad kaya ako na lang muna sasama kay Tristan. Nakangiti ang paliwanag niya. Kumunot ang noo ko. Wala nabanggit si mommy, sabi ko. She's busy kasi anyway. Nasa na ba si Tristan? Tanong niya. I'm sorry, come in. Pagpapatuloy ko sa kanya sa aming bahay. Tristan? Tawag ko sa anak ko. Kagad doon dumungaw mula sa second floor. Hi, Tristan? Nakangiting pagbati ni Isabel dito. Ayusan ko lang siya. Paalam ko dito.
Mabilis akong umakyat para liguan at bihisan ng aking anak. Are you sure, Dad? Tanong nito kanina pa. Yes, baby. Mabait naman ang tita Isabel mo. Sagot ko sa kanya. Di ba niya ako kidnapin, Daddy? Muli pang tanong nito. Hindi, baby. Muling sagot ko sa kanya at saka siya hinulikan sa noo. Magpakabait ka, okay? Yes po, Dad. Mag-aaral na sagot nito. Naabutan namin si Isabel na nakaupo sa may sala. Wow, Tristan, ang cute mo talaga. Puri niya sa anak ko na mabilis silang nagtago sa likuran ko. Don't be scared, di naman ako nangangain ng mga bata. Pag-aalo niya sa anak ko. Really? Tanong ni Tristan na agad naman tinangoan Isabel. Do I look like a witch? Tanong nito kay Tristan. No, but I don't like an evil stepmother. Or should I say, I don't like a stepmother. Diretsang sabi ng anak ko na kinagulat ko kaya naman agad ako napaluhod para pantayan siya. Baby, saan mo nakuha yan? Malambing na tanong ko pa sa kanya. Halos mapatawa naman ako sa kanyang istinagot. Kay evil grandmother. Tukoy niya sa kanyang lola. Maging ang tawa ni Isabel ay narinig ko din. Nginitian ko na lang si Tristan saka ako ginulong buhok niya. Huwag pasaway, okay? Huwag mong pahirapan si Tita Isabel. Paalala kong mali sa kanya. Inatid ko muna sila sa mall ng dalawa bago ako dumiretso sa meeting. After the meeting, susunduin ko kayo. Mag-dinner na din tayo after. Sabi ko kay Isabel. I should at least treat her a dinner para naman sa effort niya na alagaan ang anak ko ngayon. Agad na lumawak ang ngiti nito pero nagulat ako nang lumapit to sa akin at halikan ako sa pisngi. Bye, paalam niya. Kahit pilit gumiti ako sa kanya. Pero nawala ang ngiti ko na makita ko nakabusang at tumukha ni Tristan sa akin. Shit, he saw it. Angela's POV. Tinatanggan mo na naman si Kuya Sandrix. Sita sa akin ni Jessa kinabukasan. Nagibit balikat lang ako. Ayokong pag-usapan yan, Jessa. Alam mo naman may anak na ako. Tsaka kay Tali ko gustong ibigay ang buong atensyon ko. Try lang naman eh. Suggestion niya. Nakakatakot kasi si Hendrix. Nahihiyang sabi ko. Yun lang ba talaga? Naninigurong tanong na Jessa na para bang may gusto pa siyang malamang iba. Tsaka, ewan, hindi ko alam. Para kasing may pumipigil sa akin na sumama sa kanya. O kaya naman pagbigyan niya mga paanyaya niya sa akin. Diretsa ang sagot ko. Try mo rin kasi minsan. Para naman maiba yung tingin mo kay Kuya Hendrix. At kung si Kuya Hendrix ang makatuluyan mo, wala ka namang magiging problema kay Tali. Dahil tanggap naman niya yung anak mo. Mahabang litanya ni Jessa. Napaisip ako. Tama nga naman siya. Sa panahon ngayon, ilan na lang ang lalaking tatanggap sa'yo. Lalo na kung may anak ka na. Gusto ko bigyan si Tali ng kompletong pamilya. Yung meron siyang matatawag na papa pero hindi ko alam kung paano. Alam ko naman kahit papaano umaasa pa rin akong darating yung araw na makikilala din namin ni Tali yung totoo niyang ama. Nakakatawa nga lang dahil ni pangalan nito hindi ko alam. Hindi ko rin libos maisip kung paano kami magkakatagpong dalawa. Bahagi rin sa kanya yung yellow, sabi ni Jess habang kinukusat kay Tali ang kulay yellow na dress. Nung naboard kasi ito, nagaya ito sa mall. Ilang araw lang kasi sasabak na rin siya sa paghahandle ng ilan sa mga hotels nila. Mommy! Lumapit sa akin si Tali at naglahad ng kamay para magpabuhat. Napagod na bang baby ko? Si Tita Jessa kasi. Pangasar ko kay Jessa. Ininapan lang ako nito kaya naman napatawa ako. Pero nagulat din ako kaagad na may yumakap sa aking paa. Mommy! Umiiyak na sigaw ng bata habang nakayakap sa aking paa. Lumapit si Jessa para kunin sa akin si Tali. Yumuko ako para bantayan ng batang lalaki. Nagtaasan ng balahibo ko. Hindi ko alam kung anong kakaibang nararamdaman ko. Mommy, finally nakita na kita. Umahagulhol na sabi nito. Napatingin ako kay Jessa pero nagulat ako na makita kong kakaibang ekspresyon nito. Napatingin ako kay Jessa pero nagulat ako na makita kong kakaibang ekspresyon nito. Gulat pero kita ko unti-unting pagturo ng duha sa kanyang mga mata. Jessa? Pagtawag ko sa kanya. Pero parang natulala lang siyang bata na kayakap sa akin. Baby boy? Pagtawag ko sa kanya. Tumingala siya sa akin. Lumuhod ako para mapantayan ko siya. Nawawala ka ba? Tanong ko. Kaagad naman itong umiling. Mommy, umuwi na po tayo. Miss na miss ko na po kayo. Pakiusap niya sa akin. Agad na antig ang puso ko. Pero hindi akong mommy mo. Malambing na pagpapaliwanag ko sa kanya. Mabilis tong umiling. Kayo po ang mommy ko. Tiningnan ko lamang siya. Agad tong gumalaw na para bang may kukuhanin siya sa kanyang bulsa. Pero bago pa niya yun maituloy, napatigil siya na marinig siyang boses ng babae. Tristan! Mommy, iuwi niyo na po ako. Sasama na po ako sa inyo, please po. Pakiusap niya pa sa akin. Pero kita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo na ako love.
Sigaw niya at mabilis tumakbo sa kung saan. Sumakit ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Sobra din ako nagtaka na marinig kong hagulhol ni Jessa sa aking likuran. Shit, pick up the phone! Natatarantang sabi ng isang babae. Hindi ito mapakali. Marahil siya sigurang mommy ng bata kanina pero napatigil ako na magsalita ito. Hindi ko alam pero may pamilyar na pakiramdam akong nararamdaman nang banggitin niya ang pangalan. Tamaro, nawawala si Tristan.